Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang panibagong kwentong susubok sa ating pananaw tungkol sa pagkatao at pagbangon? Sabi nila, ang punay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa karanyaan, kundi sa kakayahan niyang bumangon mula sa pinakamadilim na gabi ng kanyang buhay. Ngunit paano kung ang gabi na yon ay walang katapusan, at ang mismong mga taong dapat ay iyong ilaw ang siyang nagtulak sa kadiliman? Halin, pakinggan natin ang simula ng kwento ni Leo. Nanginginig ang mga kamay ni Leo habang nakatitig sa papel na nasa ibabaw ng mamahaling mesa. Delores papers. Ang bawat letra ay tila isang tinik na tumutusok sa kanyang mga mata. Sa itaas ng pangalan niya, naroon na ang pamilyar na pirma ng kanyang asawa. Ang pirma ni Marco. Pirmahan mo na. Ang boses ni Doña Esmeralda. Ang kanyang biyanan ay kasing lamig ng marmol na sahig na kanyang tinatapakan. Walang emosyon. Parang isang utos sa isang katulong na walang halaga. Hindi makapagsalita si Liwayway. Ang kanyang lalamunan ay tila pinitiga. Hinanap ng kanyang mga mata si Marco na nakatayo, malapit sa bintana. Nakatalikod sa kanila. Nakatingin sa rumaragas ang ulan sa laba. Ang anino nito ay tila isang estranghero. Marco, halos pabulong na tawag ni Leo. Anong ibig sabihin nito? Hindi lumingon si Marco. Ang kanyang pananahimik ay mas masakit pa sa isang sampal. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Esmeralda. Hindi mo pa ba naiintindihan, Liway? Tapos na ang pagpapanggap. Tapos na ang paglalaro ng masayang pamilya. Hindi ka nababagay dito. Kailanman ay hindi ka naging karapat dapat sa apelidong Silaw. Bawat salita ay isang punyal. Naramdaman ni Liway ang pag-init ng kanyang mga mata. Dahil lang ba mahirap ako? Dahil ba sa pinanggalingan ko? Nagbago na ba yun, Marco? Hindi ba't nangako ka sa akin? Sa wakas, ay gumalaw si Marco. Ngunit para lamang ikuyong ang kanyang mga kamao sa gilid, hindi pa rin ito humaharap. Ang kahirapan ay parang isang sakit na nakakahawa. Liwayway. Patuloy ni Doña Esmeralda. Lumapit ito at dinuro siya. At hindi ko hahayaang mga apo ko ay lumaki na may bahid ng dugo mangunjes. Kailangan nila ng isang ina na kayang silang bigyan ng magandang kinabukasan. Hindi isang ina na ang tanging maipapamana ay ang kanyang pagiging hamak. Hindi na napigilan ni Liwayway ang kanyang mga luha. Bigla siyang lumuhod sa harap ng kanyang biyanan. Hinawakan ng laylayan ang danit nito. Parang awan niyo na. Huwag niyo namang gawin. To, hindi para sa akin, kundi para sa mga bata. Para kay Apollo at Tala. Anak din sila ni Marco. Isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Pak! Ang tunog ay umalinaw sa buong sala. Mas malakas pa sa kulog sa labas. Napahawak si Liwayway sa kanyang namamanhid na mukha. Ang kanyang tainga ay umuugong. Huwag na huwag mong gagamitin ang mga batan laban sa akin. Sigaw ni Doña Esmeralda. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Ako ang magpapasya kung ano ang makakabuti para sa kanila. At ang makakabuti ay ang lumayo ka sa buhay namin na yon din. Iwinaksin nito ang kamay ni Leway. Kunin mo na ang mga basura mo
at umalis ka na sa pamamahay na ito. Tumayo si Leway. Ang kanyang mga binti ay nanginginig, ngunit ang kanyang puso ay puno ng biglaang galit at pagkabigo. Tumingin siya kay Marco, isang huling pagmamakaawa sa kanyang mga mata. Marco, wala ka man lang bang sasabihin? Nagtagpo ang kanilang mga mata sa isang saglit. Nakita ni Leo ang sakit doon, ang pagkagapi, ngunit higit sa lahat, ang kaduwagan. Mabilis itong umiwas ng tingin, at sa sandaling iyon, alam ni Leway na wala na. Apos na parang isang robot. Umakyat siya sa hagdanan. Pinulot niya ang isang lumang bag at isinili ng iilang danit niya at ng kanyang mga anak. Ang dalawang bata ay mahimbing na natutulog. Walang kamalay, malay sa bagyong sumisira sa kanilang pamilya. Iniising niya sila ng may pang. Inginig sa boses. Ana, gising na. Aalis na tayo. Habang bitbit ng umiiyak na si Tala at Akay ang inaantok na si Apollo. Dahanan siyang bumaba. Bawat hakbang pababa sa hagdanan ay tila isang hakbang palayo sa buhay na kanyang pinangarap. Pagdating sa pinto, naghihintay si Doña Esmeralda. Ang kanyang mga braso ay nakahalok kitkit. Pinuksan ng isang katulong ang malaking pinto. Umuhos ang malamig na hangin at ambon ng ulan. Inay, saan po tayo pupunta? Tanong ni Apollo. Ang boss, sa puno ng takot. Hindi makasagot si Lewe. Umigbit lamang ang hawak niya sa kamay ng anak. Naglakad sila at palabas ng pinto. Walang lingon likod. Nang marinig niya ang pagsara ng pinto, sa kanyang ikuran, isang malakas na kalabog ay para itong isang hatol. Isang hatol na siya. Kasama ang kanyang mga anak ay ipinatapon na sa labas ng malaking jitke sa ilalim ng walang tigil na buhos ng ulan. Huminto si Leway. Ang kanyang damit ay basa na. Ang kanyang mga anak ay naninginig sa ginawa. Akot. Wala silang payong, wala silang pera, wala silang matutuluyan, wala silang direksyon. Ang bigat ng lahat ay tila bumagsak sa kanya. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Napaluhod siya sa basang semento. Niyakap ang kanyang dalawang anak at humagulgol ng walang tunog. Ang sakit ay napakalalim na tila hindi na niya kayang huminga. Tapos na. Ito na ang katapusan niya. Inay, giniginaw po ako. Narinig niyang sabi ni Tala sa gitna ng pag-iyak. Ang munting boses na yon, puno ng pagtitiwala ay tila isang kidlat na gumising sa kanyang nawawalang biwa. Itinaas din niya ang kanyang ulo. Tiningnan niya ang mga mukha ng kanyang mga anak. Mga mukhang nagtitiwala sa kanya. Mga mukhang ang taning sadalan ay siya. Hindi ito pwedeng maging katapusan. Para sa kanila, kailangan niyang tumayo. Pinunasan niya ang kanyang mga luha na humahao sa tubig ulan. Dahan buong lakas, tumayo siya. Niyakap niya muli ang kanyang mga anak. Huwag kayong mag-alala mga anak. Hahanap tayo ng masisilungan. Hindi tayo pababayaan ni Inay. Sa gitna ng kadiliman at kawalan ng pag-asa habang iniisip niya kung saan sila pupunta, isang anino ang lumitaw. Isang liwanag mula sa isang post lang tumama dito. Bigla, isang payong ang sumilong sa kanilang tatlo mula sa malakas na ulan. Isang pamilyar at malumanay na boses ang kanyang narinig. Liway Hijia, anong nangyari sa'yo? Itinaas ni Liwayway ang kanyang mga mata. Sa ilalim ng payong, nakita niya ang aalang mukha ni Aling, ang kanyang malayong tiyahin,
Nagising si Liwayway sa sinad ng araw na tumatama sa kanyang mukha mula sa siwang ng bintanang yari sa kapis. Sa isang saglit, kinalimutan niya ang lahat. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Umaasang pagmulat niya ay nasa malambot pa rin siyang kama, na ang lahat ay isa lamang masamang panaginip. Ngunit ang amoy ng kapinbarako at ang tunog ng tilok ng manok sa labas ang gumising sa kanya sa masakit na katotohanan. Idinilat niya ang kanyang mga mata. Ang kisan ay gawa sa yero. May ilang bakas ng kalawang. Ang dingding ay luman ng kahoy. Umangon siya mula sa isang simpleng banig na nakalatag sa sahig. Sa isang sulok, mahinding pang natutulog ang kanyang dalawang anak. Magkayakap na tila naghahanap ng lakas sa isa't isa. Ito na ang bago niyang mundo, ang maliit na bahay ni Aling El. Sa barong maginhawa, isang mundong napakalayo sa malamig at malawak na mansyon ng mga silaw. Walang maranyang kasangkap, walang mga katulong. Tanging ang init ng pagtanggap na matagal na niyang hindi naramdaman. Paglabas niya ng silid, naabutan niya si Aling El sa maliit na kusina. Naghahanda ng almusal, isang plato ng sinangag at pritong tuyo. Ngunit ito sa kanya. Tising ka na pala, India. Halika, mag-almusal na tayo. Umupo si Liwayway sa bangkong kahoy. Hindi siya makakain. Tinititigan lang niya ang pagkain habang ang mga pangyayari kagabi ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang masasakat na salita, ang sampal. Ang likod ni Marco, ang malakas na pagsara ng pinto. Wala na tiya, pulong niya, at muling bumagsak ang kanyang mga luha. Wala nang natira sa akin. Isa na akong kahihiyan. Inilapag ni Aling Elsa sa nangkapi sa harap niya at humupo sa tapat niya. Hinawakan nito ang kanyang mga kamay. Anak, ang pag-iyak ay hindi masama. Ilabas mo lang. Pero bukas, pagkatapos mong umiyak, kailangan mong punasan ang luha mo at tumayo. Hindi para sa kanila, kundi para sa dalawang anghel na nagtitiwala sa u. Pero paano, tiya? Paano ako magsisimula? Wala akong pera. Wala akong alam gawin, kundi ang maging asawa at ina. Malikad yan. Mariang sabi ni Aling El. Marami kang alam at mayon kang isang bagay na hindi kayang bilhin ng tera nila. Tumayo ito at may kinuha sa isang lumang baol. Isang maliit at kupas na notebook. Ito ang recipe book ng lola mo, lalo na ang kanyang bonelo. Naaalala mo ba yan ang laging nagpapasaya sa buong pamilya natin noon? Ang lasa niya ay lasa ng pagmamahal at pag-asa. Tinitigan ni Larry ang lumang notebook. Ang sulat kamay ng kanyang yumaong lola. Bigla, naalala niya ang init ng kanilang kusina. Noon, ang halimulak ng sabaw. Ang tawanan ng kanyang mga magulang. Isang buhay na simple, ngunit puno ng pagmamahal. Isang buhay na matagal na niyang kinalimutan. Gamitin mo yan, sabi ni Aling El. May kaunti akong ipon. Hindi malaki, pero sapat para makapagsimula ka. Magtayo ka ng isang maliit na pwesto sa labas. Dito sa baryo, maginhawa. Ang masarap at malinis na pagkain ay laging may bibili. Sa mga sumunod na araw, ang kusina ni Aling El ay naging kalungan ni Lewy. Ang paghiwa ng mga sangkap, ang paggisa ng mga pampalasa, ang paghalo sa malaking kaldero, ang bawat kilos ay naging isang urn ng terapya. Ibuhos niya ang lahat ng kanyang sakit,
galit at pangungulila sa bawat patak ng sabaw. At dumating ang araw gamit ang isang maliit na kariton at isang mesang nabili sa segunda mano. Itinayo ni Liwayway ang kanyang munting pwesto sa tapat ng bahay. Isang simpleng pastil na gawa sa karton ang nakasulat. Masalat na bunliw ni Liwayway. Sa simula, ang hiya-hangi ay halos pumatay sa kanya. Siya na dating asawa ng isang mayamang negosyante ngayon ay nagtitinda sa bangketa. Halos hindi niya mailakas ang kanyang boses para mag-alok. Ang bawat sasakyang dumadaan, ang bawat taong napapatingin ay tila isang malaking matang humuhusga sa kanya. Nais niyang magtago, nais niyang tumakbo. Ngunit kapag nakikita niya ang kanyang mga anak na naglalaro sa di kalayuan, bumabalik ang kanyang lakas. Para sa kanila, kailangan niyang lunukin ang kanyang pride. Punliyo po mainit at masarap na bunriyo. Mahina niyang alok. Isang matandang construction worker ang unang lumat. Tiningnan nito ang kanyang tindatila aalinlangan. Magkano isa? Ay nen, terlok lang po. Nanginginig niyang sagot. Umorder ito ng isa. Umupo sa isang maliit na bangkito at tahimik na Pinanood siya ni Leo. Ang kanyang puso ay kumakabog sa kaba. Bawat subo ng matanda ay tila isang paghuhusga. Pagkatapos tumayo ang matanda, kumuha ng barya sa bulsa at bago umalis, tumingin ito sa kanya at ningumiti. Ang sarap. Pon, para akong bumalik sa probinsya namin. Pabalik ako bukas. Ang simpleng mga salitang iyon, ang sarapay at ang nangiti. Iyon lang. Ngunit, para kay Lewi, iyon ay parang isang malakas na agos ng asa na bumuhos sa kanyang natutulong puso. Sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon isang tunay at hindi pilit ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Habang abala siya sa paghuhugas ng mangkok, hindi niya namalayan ng isang makintab na itim na kotse na huminto sa tapat ng kanyang pwesto. Ang itsura nito ay hindi nababagay sa simpleng kalya ng baryo, maginhawa. Pumukas ang pinto. Unang lumabas ang isang parasang mamahaling sapatos na katad. Sumunod ang isang lalaking matangkad na kasuot ng plansadong business suit. Ang kanyang dindig ay puno ng auridad at ang kanyang mukha ay seryoso at tila walang emosyon. Malamig. Naglakad ito palapit sa kanyang kariton. Ang mga mata nito ay tila sinusuri ang bawat detalye ng kanyang munting pwesto mula sa kupas, napaskil hanggang sa umuusok na kaldero. Pagkatapos tumingin ito ng diretsyo, sa kanya napatanga si Lewi. Ang lalaking nakatayo sa harap niya ay tila naligaw. Mula sa isang business magazine, ang kanyang suit ay prepungkans, ang kanyang buhok ay maayos na nakaskal, at ang kanyang sapatos ay kumikinang kahit na nakatapak sa maalikabok na lupa ng marinhawa. Para siyang isang agila na napadpad sa pugad ng mga maya. Agad na kumabog ang dibdib ni Wayway. Taga-gobyerno ba ito? May nagreklamo ba sa kanyang pagtitinda? Magandang araw po, sir. Nauutal niyang bati habang pinupunasa ang kanyang mga kamay sa duster na suot. Ang mga mata ng lalaki ay malanig. Tila sinusuri ang lahat. Hindi ito mumiti. Magkano ang isa? Tanong nito. Ang boses ay direkta at walang paligoy-ligoy. Til lang po, sir.
Mabilis niyang sagot. Tumanggo lang ito. Igyan mo ako ng isa. Daling kumilos si Liwayway. Bawat galaw niya ay tila naninigas sa kaba. Kumuha siya ng pinakamalinis na manghok. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang sumasandok siya ng mainit na sabaw at inilalagay ang mga sahog. Inabot niya ito sa lalaki ng may buong pag-iingat. Hindi umupo ang lalaki. Tumayo lang ito sa gilid. Hawak ang mainit na mangkok. Bago kumain, inamoy muna nito ang sabaw. Isang mahaba at malalim na pag-amoy. Pagkatapos ay tinitigan ang laman ng mangkok. Para siyang isang hukom na nag-aaral ng ebidensya na patigil sa paghinga si Liwayway. Bawat segundo ay tila isang oras. Naghihintay siya. Sumuubo ang lalaki. Dahan, ngunulan niya ito na tila pinapakiramdaman ang bawat lasa na dumadampis sa kanyang dila. Walang mababasa sa kanyang mukha. Walang al ng ngiti. Walang kulot no. Isang blankong ekspresyon. Sumubo ito muli at muli. Tahimik nitong inubos ang buong mangkok. Si Liwayway naman ay halos hindi na makagalaw sa kanyang kinatatayuan. Diyos ko! Ayaw ba niya? Baka masama ang lasa. Isip niya, ang kaba ay unti-unting nagiging takot. Nang mailapag nito ang walang lamang mangkok sa kanyang kariton, angat ito ng tinin. Ang mga mata nito ay matalas. Tila tumatago sa kanyang kaluluwa. Masarap ang sabaw, sabi nito sa wakas. Ang boses ay barito at may biga. Komplikado ang lasa. May lalim, pero ang itsura ng tinda mo magulo. Natigilan si Liwayway. Hindi niya inaasahan niyon, hindi isang simpleng masarap o hindi masarap, kundi isang pagsusuy. Nagpatuloy ang lalaki. Ang mga mata ay iniikot sa kanyang munting pwesto. Ang pangalan Bonilo ni Liway. Masyadong simple. Walang tatak sa isipan ng tao. Ang pwesto mo kulang sa kalinisan para makahikayat ng mas maraming customer. Ang iyong potensyal ay nalilitahan ng iyong kasalukuyang itsura. Bawat salita ay tumama sa kanya. Isang bahagi niya ang nahihiya dahil alam niyang totoo ang mga sinasabi nito. Ngunit isang bahagi rin ang nasasaktan. Sino ba ang lalaking ito para husgahan ang kanyang munting kabuhayan na halos kadudugtong lang ng kanyang buhay? Pasensya na po, sir. Mahina niyang sagot. Ito lang po ang kaya ko sa ngayon. Sa sandaling iyon, nagbago ang tingin ng lalaki. Tila lumambot ng bahagya habang dinitingnan siya nito. Ang kanyang damit na simple, ang kanyang pagod na mukha. Ngunit higit sa lahat, ang determinasyon sa kanyang mga mata. Habang pinagmamasdan niya ang babae, hindi lang ang karito nito ang nakikita ni Nara. Nakikita niya ang pagpupursige. At sa unang higop pa lang ng sabaw kanina, isang ala ang bumalik sa kanya. Ang ala ng kanyang ina sa maliit nilang kusina sa probinsya. Nagluluto ng kanilang paboritong ulam gamit ang mga sangkap na pinagkasya lamang sa kakarampot na budget. Ang lasa ng bunril ng babaeng ito ay hindi lang masarap. Ito ay totoo. May puso, may kwento ng pinagdaanan. Ito ang lasa na matagal na niyang hinahanap para sa kanyang kumpanya. Isang lasa na hindi kayang gayahin sa mga dilatang produkto o sa mga malalaking pabrika. Ito ay kaluluwa na nasa loob ng isang mangkok.
At ang babaeng nasa harap niya, kahit nang mukhang marupok, ay may parehong apoy sa mata na nakikita niya sa kanyang inan noon. Ang apoy ng isang taong lalaban para sa kanyang pamilya. Tumukot ang lalaki sa kanyang bulsa. Inasahan ni Liwayway na barya ang ilalabas. Ngunit ang kinuha nito ay isang itim na leather wallet. At mula roon, hindi pera, kundi isang business card ang inilahad nito sa kanya. Aalangan man ay kinuha ito ni Lewi. Ang papel ay makapal at mamahalin. Ang mga letra ay nakayambos sa kulay ginto. Ginoong Nara Delgado, Chief Executive Officer Delgado Food Ventures, nanlaki ang mga mata ni Lewi. Delgado Food Ventures ang isa sa pinakamalaking kumpanya ng pagkain sa bansa. Sila ang supply sa mga kilalang restaurant at hotel. Anong ginagawa ng CEO nila dito sa baryo? Maginhawa, kumakain sa kanyang kariton. Ang produkto mo ay may potensyal. Sabi ni Ginoong Nara, ang boses ay bumalik sa pagiging formal at malamig. Pero ang potensyal ay lalang silbi kung walang tamang direksyon. Kung gusto mo ng higit pa, sa karito na ito, tawagan mo ako. Tumukot ito ng 00 mula sa wallet at ipinatong sa mesa. Ayad ko sa sir. Sobra po ito. Pero lang po. Habol ni Liwe. Ngunit tila hindi siya narinig nito. Tumalikod na ito at naglakad pabalik sa kanyang magarang sasakyan. Walang lingon likod. Ang pinto ng kotse ay nagsara at mabilis itong umalis. Iwan ng alikabok at isang babaeng pulala. Naiwan si Lina nakatayo roon. Hawak sa isang kamay ang 000000 ang pagkakaiba ng dalawang bagay sa kanyang palag ay sumisimbolo sa agwat ng kanyang buhay noon at lumabas si Aling Los mula sa bahay na narinig ang alis ng sasakyan. Sino yon? Liway. Mukhang importanteng tao. Ipinakita ni Liwi ang card sa kanyang tiyahin. Ang kanyang mga kamay ay nanghinginig pa rin. Hindi ko po alam, tiya. Hindi ko alam kung ito ba ay isang pagkakataon o isang malaking biro ng tadhana. Samantala, sa loob ng humaharurot na kotse, muling naging seryoso ang mukha ni Nara Delgado. Sir, balik na po ba tayo sa opisina? Anong ng kanyang driver? Tumingin si Nara sa labas ng bintana pabalik sa direksyon, kung saan naiwan ang maliit na tindahan, bago tayo bumalik. Utos niya sa kanyang assistant na nasa front seat. Alanin mo ang lahat tungkol sa babaeng yan. Lahat. Ang tunom ng kubyertos na tumatama sa mamahaling plato ang tanging maririnig sa malawak na dining hall ng mga silaw. Si Marco ay tahimik numungguyan ng kanyang steak, ngunit ang lasa nito ay parang karton sa kanyang panlasa. Sa tapat niya, abala ang kanyang bagong asawa si Isabel sa scroll sa kanyang telepono. Daddy wants us to attend the fundraiser on Saturday, sabi ni Isabel. Hindi man lang aangat ng tingin. Make your schedule, please, clear. It's important for our image. Hello, chat. Walang ganang, sagot ni Marco, and anarating ni Isabel ay, Saudan of Designs for the Westban at the architect Thomas Italian, Marble. It said the cost is triple but I sorted. Per imahe negosyo. Inalamang ang laman ng bawat usapan nila. Napabunpong hininga si Marco at uminom ng red wine. Naalala niya ang mga hapunan nila ni Liway noon. Isang simpleng sinigang o adobo lang ang nasa mesa, pero ang buong bahay ay puno ng tawanan. Ang kwentuhan nila ay tungkol sa mga pangarap, sa mga anak,
sa maliliit na bagay na nagpapasaya sa kanila. Ngayon, napapalibutan siya ng karangyaan, pero ang nararamdaman niya ay isang malaking kawalan. Pagkatapos ng hapunan, nagpaalam siyang may pupuntahan, sandali. Ang totoo, gusto niya lang makatakas. Gusto niyang makahinga. Nagmaneho siya ng walang direksyon hanggang sa maalala niya ang sinabi ng isang kaso. Sa negosyo kanina, may isang bagong kainan sa may baryo Maginhawa. Marco. Simple lang pero grabe ang pela. Puonlo daw ang tinda, ang sarap pare, baryo Maginho, ang pangalan, ay tila isang tinik na bumaon sa kanyang dibdib. Alam niyang doon, nakatira ang isang tiyahin ni Liwayway. Dinala siya ng kanyang mga gulong patungo roon, na tila may sariling isip. Ipinark niya ang kanyang kotse sa isang madilim na eskinita, sapat na layo, para hindi siya makita, ngunit tanaw na tanaw niya ang munting kariton na naliligo sa liwan ng isang bumbilya, at nandoon siya si Wayway. Nakaduster lang ito, at simpleng nakatali ang buhok, ngunit may kakaiba sa kanya. Ang dati malungkot niyang mga mata ay may kislap na ngayon, abang nakikipag-usap sa mga customer. Nakita niyang tumawa ito sa isang biro ng matandang bumibili, isang tawang matagal na niyang hindi naririnig. Ang kanyang mga anak ay naglalaro sa gilid. Mukhang masaya at malusob. Hindi ito ang Liwayway na kaawa, awa, at umiiyak na kanyang tinalikuran. Ito ay isang Liwayway na nabubuhay, nagpupursige. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, nasaktan si Marco. Nasaktan siya dahil hindi na siya bahagi ng buhay na yon. Isang pamilyar na pagsisisi ang gumapang sa kanyang puso. Malamig at mabigat. Na gabing iyon, hindi siya mapakali. Uwi niya, naabutan niya ang kanyang ina sa sala. Nagbabasa ng isang magazine. Saan ka galing? Anong ni Doña Esmeralda? Ang mga mata ay hindi umaalis sa binabasa. May inasikaso lang ma. Sagot niya, "Wag mo akong gawing tanga, Marco." Sabi nito. At ibinaba ang magazine. Ang mga mata nito ay kasing talas ng nati. Nakita ka ng dry rot ko sa baro Maginhawa. Anong ginagawa mo sa lugar ng mga pulubi na yon? Natahimik si Marco. Walang lihi na hindi nabubunyag sa kanyang ina. Tumayo si Doña Esmeralda at lumapit sa kanya. Sinusubaybayan mo. Pain ba ang babaeng yon matapos ang lahat ng kahihiyang idinulot niya sa atin? Ma, wala akong ginagawang masama. Nagkataon lang. Nagkataon. Isang mapaklang tawa ang pinakawalan ng matanda. Ang sabi sa akin ay nagtitinda na raw siya ng pagkain sa bangketa. Isipin mo yon. Isang silaw. Kahit pa silaw may nagpapakain ng mga kargador at labandera. Anong sasabihin ng mga kaibigan natin? Anong sasabihin ng pamilya ni Isabel? Isa siyang Mans Marco. Isang mansa na dapat ay matagal nang nabura. Hayaan na natin siya, ma. Nabubuhay naman siya ng tahimik. Pakiusap ni Marco. Tiningnan siya ni Doña Esmeralda nang may pagkasuklam. Tahimik. Walang tahimik sa isang kahihiya. Akala ko ba ay natupo ka na? Akala ko ba ay naiintindihan mo na kung bakit kailangan siyang alisin sa buhay natin? Mahina ka pa rin, Marco. Hanggang ngayon, mahina ka pa rin. Tumalikod ito at naglakad patungo sa telepono. Kung hindi mo kayang linisin ang kalat na iniwan mo, ako ang gagawa. Kinuha nito ang telepono at may tinawagan. Si Marco ay nakatayo lang doon, paralisado sa takot at kahihiyan.
Narinig niya ang malamig at may awtoridad na boses ng kanyang ina sa kabilang linya. Rico, oo ako. Ito. May ipapagawa ako sa'yo. May isang babae sa baryo, maginhawa. Liwayway, ang pangalan. Pantayan mo siya para sa akin. Bawat kilos, bawat galaw. Uminto sandali si Doña Esmeralda at isang masamang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Gusto kong malaman ang lahat. Tandaan mo, ang isang ipis ay hindi dapat hinahayaang makalapit man lang sa ating hapagkainan. Ilang araw nang pinagmasdan ni Liway ang business card na nakapatong sa kanyang maliit na altar. Nagdingintab ang mga gintong letra sa ilalim ng liwanag ng kandila. Ginoong Nara Delgado. Ang pangalan ay tila isang bundok na napakataas akyatin. Ang bawat tingin niya rito ay nagdudulot ng halong pag-asa at takot. Tawagan mo nahihiya. Sabi ni Aling, isang hapon habang nagbibilang sila ng kanilang maliit na kita. Anong mawawala sao? Ang hindi ay narihan na. Paano kung oo ang makuha mo? Tama si Tia. Ngunit ang ala ng pagtitiwala niya kay Marco, isang lalaking mayaman at makapangyarihan din ay isang multo na bumubulong sa kanyang isipan. Paano kung isa lang itong laro para sa kanila? Paano kung pagtatawanan lang siya? Ngunit sa tuwing tinitingnan niya ang kanyang mga anak na masalang naghahabulan sa kanilang maliit na bakuran, nawawala ang kanyang pag-aalilangan. Hindi ito para sa kanya. Ito ay para sa kanila. Para sa kinabukasan na ninakaw sa kanila. Buong lakas ng loob. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone at nanginginig ang mga daliiring tinipa ang numero. Sa pangatlong ring may sumagot. Isang boses ng babae, malamig at profesional. Delgado Ventures, good morning. Hello po. Pwede ko po bang makausap si Ginong Nara Delgado? Halos pabulong sabi. May I know was calling. Ako po si Liiyuidik Pulangan yung nagtitinda po ng bonbilo. Agad siyang nahiya sa kanyang sinabi. Ilang sandali ng katahimikan inaasahan na niyang sasabihing abala ito. Ngunit nagulat siya sa narinig. An moment tiis. Pagkaraan ng ilang segundo ang barito ng boses na yon, ang narinig niya sa kabilang linya. Ginang Makulangan. Sir, magandang araw po. I've been expecting your call. Diretsong sabi nito. Pumunta ka sa opisina ko bukas, 10 ng umaga. At ibinaba na nito ang tawag. Kinabukasan, suot ang pinakamatinong bestida na ipinahiram sa kanya ni Alingl. Tumayo si Lewis sa harap ng isang nagtataasang gusalina, gawa sa salamin at bakal. Ang gusalinang Delgado Food Ventures ay tila isang higanteng nakatitig sa buong syudad. Pakiramdam niya ay isa siyang langgam na naligaw sa palasyo. Ang opisina ni Ginoong Nara ay nasa pinakatuktok. Ang dingding ay puro salamin. Tanaw ang buong kalangitasyon. Malinis, minimalist, malamig. Tulad ng may ari nito. Upo ka, sabi nito. Nakaturo sa isang silyang nasa harap ng kanyang malaking mesa. Umupo si Liwayway. Ang kanyang mga kamay ay magkahawak ng mahigpit sa ibabaw ng kanyang kandungan. Hindi ako nagbibay ng limos, Ginang Di Makulangan. Panimula ni Nara habang inilalatag sa mesa ang isang folder. Invest ako sa potensyal at ang luto mo ay may potential. Pinuksan nito ang folder. Sa loob ay mga papeles, isang business plan,
Tutulungan kitang gumawa ng plano para makakuha ka ng maliit na loan sa bangko. Hindi galing sa akin ng pera, kundi galing sa sarili mong pagsisikap. Tutulungan kitang mahanap ang tamang pwesto. Iisa niyo ang isang maliit, ngunit malinis, na kainan, at iturusaw ang mga pamantayan sa food sa Ketty. Ang kapalit, kapag lumago na ang negosyo mo, ang kumpanya ko ang magiging exclusive supplier mo. Natulala sila hindi awa ang inaalok nito kundi isang partnership, isang pagkakataon, isang pagkilala sa kanyang kakayahan. Sa mga sumunod na linggo, ang mundo nilihikot sa pag-aaral at pagpaplano. Gabi, pagkatapos niyang magtinda, darating si Ginoong Nala sa bahay ni Aling. Tuon sa kanilang munting mesa, aaralan nila ang mga blueprint. Minsan, magdadala ito ng iba't ibang sangkap para subukan nilang ihalo sa kanyang resete. Sa mga gabing iyon, unting nakikita ni Liway ang ibang bahagi ni Nara. Ang lalaking seryoso sa opisina ay nagiging isang masugid na guro sa gabi. Mahigpit ito sa detalye, ngunit patas, at sa mga bihinang pagkakataon, kapag nasasarapan sa kanyang mga eksperimento sa luto, nakikita niya itong bahagyang lumingiti. Isang nanhiting nagpapainit sa kanyang puso. Sa isang pagkakataon habang sabay nilang inaabot ang isang blueprint, nadikit ang kanilang mga kamay. Isang kuryente, ang tila dumaloy sa katawan ni Liwayway. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay. Namumula ang pisingi. Nakita niyang bahagyang natigilan din si Nara bago ito tumikim at bumalik sa pagiging seryoso. Anong ipapangalan natin dito? Tanong ni Nara isang gabi. Puon niya kay Posa na, tulad ng sa lola ko. Sagot ni Liway. Umiling si Nara. We need something that signifies hope. Something brilliant. Tumingin ito sa kanya. Ikaw ang sinag. Ang iyong talento, ang tala. Sinagtala, kusina. Sinagtala, kusina. Petan, sa napakaganda, at dumating ng araw ng pagbubukas. Isang maliit, ngunit malinis, at maliwanag na pwesto sa isang mas mataong kaya. Ang pangalang Sinagtala, kusina, ay nakasulat sa isang magandang signboard. Puno ang lugar. Ang halimuyak ng kanyang bonlio ay nangingibabaw sa air. Nakatayo si Lee sa likod ng counter, abala sa pag-aasikaso. Ngulit ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng pasasalang. Tumingin siya sa kanyang mga anak na masayang kumakain sa isang sulok. Nakita niya si Aling. Buong pagmamalaking nagsisilbi sa mga customer. Sa di kalayuan sa kabilang kalsada, nakatayo si Nara sa tabi ng kanyang kotse. Nakasandal lang ito. Pinagmamasdan ng tagumpay na sabay nilang binuo. At sa mukha nito, malinaw na nakita ni Liway ang isang ngiti. Isang tunay at hindi pilit na nangiti. Abang papalubog ang araw at patuloy ang pagdagsal ng tao, biglang bumukas ang pinto. Isang lalaking pamilyar ang mumukha ang pumasok. May kasamang photographer, isang kilalang food critic na madalas niyang mapanood sa TV. Ang lahat ng ingay sa loob ng kainan ay tila humina. Ang lahat ng mata ay napunta sa bagong dating. Ang puso ni Liwayway ay biglang kumabog ng napakabilis. Ito na ang pagsubok. Nakatayo si Liwayway na parang estatwa sa likod ng counter ang kilalang food critic. Si Anton Campoy ay dahang tumayo matapos ubuhusin ang kanyang bunel. Walang emosyon sa mukha nito. Tumango lang ito sa kanya. Iwan ng eksaktong bayad sa mesa at tahimik na lumabas kasama ang kanyang photographer.
Walang sinabi, walang ngiti, walang komento. Ang katahimikan na iniwan nito ay mas nakakabingi pa sa ingay ng mga customer kanina. Buong gabi, hindi mapakali si Liwayway. Nagkamali ba siya? May kulang ba sa lasa? Ang munting asang nagsisimula ng sumibol sa kanyang puso, ay tila biglang diniligan ng pagdududa. Kinabukasan, habang naghahanda siya para sa isa na namang abalang araw, umahangmos na pumasok si Alings. Hawak ang kanyang cellphone. Liway, tingnan mo ito. Pilis. Nanginginig ang boses ng matanda sa tuwa. Ipinakita nito sa kanya ang isang sikat na food blog, at naroon, sa pinakaitaas ang headline ay tila, isang pangarap. Sinagtala kusina hindi lang bunlyo, kundi isang kilong asa sa bawat mangkok. Nanginginig ang mga kamay ni Liwayway habang binabasa ang artikulo. Bawat salita ni Anton Ocampo ay tila isang mainit na yakap sa kanyang pagkatao. Ang bunto ni Liwayway di makulangan ay higit pa sa pagkain. Ito ay isang kwento. Sa bawat higop ng mayaman at komplikadong sabaw, mararamdaman mo ang init ng isang tahanan, ang pait ng isang kabiguan, at ang tamis ng isang pagbangon. Ito ang lasa ng katatagan. Ang sinagtalak, kusina, ay hindi isang restaurant. Ito ay isang testimonya na kahit sa pinakamadilin na gabi, laging may mga bituin na handang magbigay liwanag. Hindi na napigilan ni Liwayway ang kanyang mga luha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pait o sakit. Ito ay luha ng kaligayahan ng balidisyon. Abang bumabagsak ang mga ito sa screen ng cellphone, naalala niya ang sarili niya nakaluhod sa ilalim ng ulan. Basang, basa, at walang-wala. Sino ang akala na ang babaeng yon ay ang siya ring binabasa niya ngayon sa isang sikat na artikulo. Ang review ay parang isang apoy na mabilis kumalat. Kinabukasan, bago pa man magbukas ang sinagdala kusina, ang pila ng mga tao ay abot na sa kabilang kanto. Ang telepono ay walang tigil sa pag-ring para sa mga reservation at inquiry. Ang maliit na kainan ay naging isang biglaang destinasyon. Lumipas ang mga buwan. Ang isang maliit na kainan ay naging 2, tapos 3. Siliway mula sa isang simpleng tindera sa bangketa ay isa ng ganap na negosyante. Nakabili na siya ng isang maliit ngunit descending bahay para sa kanyang pamilya. Nabibili na niya ang lahat ang gusto ng kanyang mga anak. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay hindi material. Ito ay ang pagbabago sa kanyang sarili. Isang araw, habang interview siya ng mga bagong empleyado para sa kanyang ika-4 na branch, isang babae ang umupo sa harap niya. Ang damit nito ay lumana, ang sapatos ay podpod, at ang mga kamay ay magaspang. Ngunit sa mga mata nito, nakita ni Liwayway ang parehong apoy na meron siya noon. Isang gutom na patunayan ng sarili. Wala po akong matapos, ma'am. Sabi ng babae. Pero masipag po ako at handang matuto. Kailangan ko lang po ng pagkakataon para sa mga anak ko. Pumiti si Liwayway. Hinawakan niya ang kamay ng babae. Hindi ko tinitingnan ang diploma, ate. Ang tinitingnan ko na ay ang puso at ang pagnanais na umasenso. Welcome to Sinagtala Kusina. Iyon ang naging misyon niya. Ang kanyang mga restaurant ay naging kanlungan para sa mga single mothers. Mga babaeng dumaan sa parehong pagsubok na kanyang pinagdaanan. Tinuruan niya sila hindi lang magluto,
kundi mangarap muli. Isang gabi, pagkatapos ng isang nakakapagod na araw, tinawagan siya ni Nara. "May gusto akong ipakita sa'yo," sabi nito sa kabilang linya. "Susunduin kita. Magbihis ka ng maganda." Dinala siya ni Nara sa isang lugar na hindi niya pa napupuntahan. Isang hardin sa tuktok ng isang brow. Tanaw ang kumikinang ng mga ilaw na buong siyudad. May handling mesa para sa kanilang dalawa. "Tingnan mo yung may," sabi ni Nara, nakaturo sa mga ilaw sa ibaba. "Noong una kitang makilala, isa ka lang sa mga ilaw na yan. Maliit at halos hindi napapansin. Pero ngayon, tingnan mo ang sarili mo. Ikaw ang isa sa pinakamaliwanag na panghiti si Liwayway. Salamat Nara. Hindi ko to magagawa kung wala ka. Nag-invest ako sa talento mong Lewi." Sagot nito, ang mga mata ay seryosong nakatitig sa kanya. "Pero ang lakas ng loob mo yan." "Saan lahat yan?" "Sa ilalim ng kalangitan na puno ng bituin." Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Liway ang isang kakaibang kapayapaan at kilid. Sa tabi ni Nara, pakiramdam niya ay ligtas siya. Pakiramdam niya ay karapat, dapat siyang mahalin. Uwi niya sa kanyang restaurant para kunin ng ilang gamit, masaya ang kanyang puso. Ang buhay ay perpekto. Ngunit pagpasok niya, isang malaking flower, arranged ng mga puting lilis ang sumalubong sa kanya. Napakaganda, napaka-elegante. Gumiti siya. Siguradong galing ito kay Nara. Isang matamis na pagtatapos sa kanilang gabi, kinuha niya ang maliit na card na nakasabit dito. Pinuksan niya ito. Ang kanyang ngiti ay abot sa mga tinga. Ngunit habang binabasan niya ang maikling mensahe, ang kanyang nangiti ay dahang naglaho. Ang kanyang dugo ay tila na nagyelo. Ang card ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay. "Palagi kong alam na kaya mo, Marco." Ang pangalan ni Liway ay nasa lahat ng dako sa mga food blog, sa mga social media post, maging sa isang segment sa morning news. Ang kwento ng kanyang pagbangon ay naging inspirasyon sa marami. Ngunit para kay Doña Esmeralda, ang bawat papuri kay Liwaway ay isang insulto. Bawat larawan, ang tagumpay nito ay isang sampal sa kanyang mukha. Isang umaga, habang nag-aalmusal, itinapon ni Donna Esmeralda ang hawak na diyaro sa mesa. Ang mukha ni Liway nakangit habang tumatanggap ng isang Woman Entrepreneur of the Year award ang nasa lifestyle style section. Suklam ng gagalaiting bulong ng matanda, ang babaeng dapat ay nabubulok na sa burak. Ngayon ay ipinagmamalaki pa ng lahat. Ginawa niyang katatawanan ng pamilya natin. Si Marco, na tahimik na kumakain, ay hindi umimik. Sanay na siya sa galit ng kanyang ina. Biglang bumaling sa kanya si Doña Esmeralda. Ang mga mata ay nanlilisik. At ikaw alam kong ikaw ang nagpadala ng mga bulaklak na yon. Anong akala mo, Marco? Nababalikan ka niya. Natatanggapin ka niya ulit na yung may pangalan na siya. Inagamit ka lang niya para lalo tayong ipahiya. Wala namang masama sa pagbati sa kanya. Katwiran ni Marco. Nararapat lang naman sa kanya yon. Isang malakas na kalabog ang ginawa ng matanda. Nang ihampas nito ang kanyang kalag sa mesa, nagpatalsika ng mga kubyertos, nararta. Ang nararapat sa kanya ay manatili sa lugar kung saan siya nababagay sa ilalim ng ating mga paa. Ang tagumpay niya
ay isang sampal sa desisyon kong palayasin siya. Ipinapamukha niya sa lahat na ako ang nagkamali at hindi ako papayag. Sa sobrang galit, nadurog ng matanda ang hawak na tasa ng kape. Tumayo ito. Hindi inalintana ang dugo na tumutulo mula sa kanyang palag. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng isang determinasyon na nakakakilabok. Ang pagkaingit niya ay naging isang obsesyon. Kailangan niyang wasakin si Liwayway sa anumang paraan. Kinagabihan sa isang madilim at mabahong iskinita sa tondo, isang kotse ang huminto. Pumaba si Doña Esmeralda. Ang kanyang mamahaling damit at alahas ay tila isang anomalya sa lugar na yan. Isang lalaking may peklat sa mukha. Si Rico ang sumalubong sa kanya. Ito ang kauuhan na inutusan niyang magmanman kay Lewi. Anong balita? Malanig na tanong ng matanda. Malinis siyang magtrabaho. Dona. Sagot ni Rico. Walang makitang butas. Ang mga supir niya galing lahat sa kumpanya ni Delgado. Ang mga tauhan niya loyal sa kanya. Lahat ng tao ay may kahinaan. Lahat ng tao ay may presyo. Kiit ni Doña Esmeralda. Kung walang butas, gumawa ka ng butas. Isip si Rico. May isa Doña. Nung nagsisimula pa lang siya sa keraton, may isang lalaki siyang nakaamay. Si Mang Cardo. Nagpautang sa kanya ng maliit na halaga, pero malaki ang tinubo. Nagritlaw si Liway sa baranay, napahiya si Mang Cardo. Isang masamang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Donna Esmeralda. Perpekto. Hanapin mo ang Mang Cardo na yan. Ang sumunod na tagpo ay sa ilalim ng isang tulay. Si Mang Cardo, isang lalaking mukhang desperado at lulong sa sugal ay naninginig sa harap ni Doña Esmeralda. Inilapag ng matanda ang isang makapal na sobre sa isang maruming mesa. 100,000. Sabi ni Doña Esmeralda, ang kailangan mo lang gawin ay maarte. Magdala ka ng mga kasama. Pumunta kayo sa pinakasikat na branch ng Sinagtala Kusina. Umorder kayo. At pagkatapos ng ilang minuto magsisigaw kayo na masakit ang tiyan ninyo. Sabihin ninyong nalason kayo sa pagkain niya. Tuwin mong kapanipaniwala. Nanlaki ang mga mata ni Mang Cardo sa halaga. Pero Donya, paano kung mahuli? Huwag kang mag-alala. Nakahanda na ang mga abogado ko at sisiguraduhin kong may media na darating para cover ang insidente. Ang kailangan ko lang ay ang iyong alte, at pagkatapos ang ito ay sa tukso ng pera, ay napakalakas. Tumango si Mang Cardo. Sige po. Donya, masusunod po. Samantala sa Sinagtala Kusina si Liway Yayang, masaya. Tatatapos lang ng isang successful na charity event na inorganisa ng kanyang kumpanya para sa mga batang ulila. Ang kanyang puso ay puno ng paktat. Ang buhay ay hindi na niya mahihiling pa. Habang nagliligpit siya ng gamit, tumunog ang kanyang teleponyo. Si Nara, congratulations sa event mo kanina. Sabi nito sa mainit na boses. I'm proud of you, Lian. Nara, salamat sa lahat. Nasa gitna sila ng kanilang matamis na pag-uusap nang biglang pumasok ang kanyang branch manager si Marites na namumutla at humahangos. Maamway. Maam, may problema po tayo sa Green Hills branch. Sigaw nito. Ang boses ay puno ng panik. May emergency. Buksan niyo po ang social media. Pilis po, nagpaalam si Liway kay Nara at dinuksan ang kanyang Facebook.
Unang bumlad sa kanya ay isang live stain. Ang video ay magalaw. Ang tunog ay magulo. Ngunit ang eksena ay malinaw na parang isang bangungot. Ang video ay kuha sa loob ng kanyang pinakamalaking restaurant. Isang grupo ng mga customers sa pamunggo ni Mang Cardo ay nakahandusay sa sahig. Naminilipit sa sakit. Ang ilan ay tila nagsusuka. Ang mga tao ay nagsisigawan. Ang kanyang mga staff ay litong-lito at ang boses ng live stand ay paulit-ulit na sumisigaw. Nalason kami sa pagkain ng sinagtala. Kusina. Tulungan niyo kami. Ang video ay mayroon ng libong shares ang kanyang perpektong mundo. Sa isang lap ay nagsimulang gumuho parang isang panaginip na hindi niya magising yan. Ang live stream video ay ang simula lamang ng isang bangungot na walang katapusan. Sa loob lamang ng ilang oras, ang sinagdala kusina ay naging trending topic sa social media para sa lahat ng maling dahilan. Sinagdala food poisoning ang boy sinagtala, ang mga hashtag ay tila mga punyal na paulit-ulit na itinarak sa kanyang puso. Nang dumating si Liway sa Green News Branch, hindi mga ambulansya ang sumalubong sa kanya, kundi isang padalang mga reporter at media van. Ang mga ilaw ng kamera ay nakakakasilaw. Ang mga mikropono ay itinututok sa kanyang mukha. Kinandim ko lang. Totoo po bang may lason ang inyong pagkain? May komento po ba kayo sa mga biktima na nasa ospital ng ngayon? Sinasadya niyo raw po itong gawin para makatipid sa ingredients. Totoo po ba? Ang mga tanong ay walang awa. Tulad ng mga batong ibinabato sa kanya, hindi siya makasagot. Hinahanap ng kanyang mga mata ang kanyang mga tauhan. Ngunit ang nakikita lang niya ay ang galit at mapanghus mukha ng mga estranghero. Naitulak siya. Nayog, hanggang sa mailigtas siya ng kanyang mga staff at maipasok sa loob ng restaurant kung saan naghihintay na ang mga health inspector. Pag-uwi niya sa bahay, ang impyerno ay sumunod sa kanya. Pinuksan niya ang kanyang cellphone, umaasang makakita ng kahit isang salita ng suporta. Ngunit ang bumungad sa kanya ay isang bahanang galit. Mukha pa lang. Mukhang pera na. Hindi na ako magtataka. Ganyan, talaga, paggaling sa hirap. Gagawin lahat para yumaman, kahit makasakit ng kapwa at dapat diyan makulong. Isara ang lahat ng branch niya. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nag-scroll. Ang bawat komento ay mas masakit pa sa sampal ni Doña Esmeralda. Ang kanyang nakaraan, ang kanyang pinanggalingan ay ginagamit na namang sandata laban sa kanya. Pinatay niya ang kanyang cellphone, ngunit hindi niya kayang patayin ang mga boses sa kanyang isipan. Kinabukasan, nagsimulang dumating ang mga tawag. Ang kanyang meat supplier, ang kanyang vegetable supplier. Isa silang tumatawag para kansilahin ang kanilang kontrata. Ang mall, kung saan sana itatayo ang kanyang ikalimang branch ay nagpadala ng email. Pinabawi ang kanilang alok. Ang pangarap niya ay gumubit by brick sa harap ng kanyang mga mata. Ang pinakamasakit ay nang dumating ang isang opisyal na sulat mula sa Department Post House. Lahat ng kanyang restaurant ay pansamantalang isasara at isa sa ilalim sa masusing investigasyon. Ang dilaw na closed for sanitary investigation tape na idinikit sa salaming pinto ng kanyang mga pinaghirapan ay tila isang hato ng kamatayan. Ang kanyang mga empleyado
Ang mga babaeng tinulungan niya ay nagtipon sa kanyang bahay. Nakikita niya ang takot sa kanilang mga mata, ngunit nakikita rin niya ang pagtitiwala. Lewi, hindi po kami naniniwala sa kanila. Sabi ni Marites, ang kanyang unang manager. Alam po namin kung gaano kayo kalinis at kaingat sa pagkain. Pran up po ito. Ang kanilang suporta ay dapat sanang magpalakas sa kanya, ngunit mas lalo lang nitong pinabigat ang kanyang dibli. Paano na sila ngayon? Paano na ang mga pamilyang umaasa sa kanya? Gabi na nang dumating si Nara. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Huwag kang makinig sa kanila, Leo. Sabi nito kaagad. This is a demolition job. Class 6 setup. Masyadong mabilis, masyadong coordinated. Nagsimula itong lakad sa sala. Hawak ang teleponyo. Nakausap ko na ang legal team ko. Pinapakuha ko na ang CCTV footage. Nagpadala na rin ako ng sample. Ang pagkain ninyo sa isang independent laboratory. We will fight this si Lila, wala sa sarili. Nakatitig lang siya sa kawalan. Napansin ni Nara ang kanyang pananahimik. Lumapit ito at lumuhod sa harap niya. Liway Look at me. Malalagpasan natin to. Tumingin si Liway sa kanya. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Para pagaanin ang loob niya, sinabi ni Nara, alam mo ba itong ganito ang ginawa sa akin noon? Nung nagsisimula pa lang ako, may isang malaking kalaban na sinubukan akong sirain. Pinagbintangan, siniraan, pero bumangon ako. At ikaw din, babangon ka. Sinabi ni Nara para bigyan siya ng lakas, para ipaalam na naiintindihan niya ang pinagdadaanan nito. Ngunit sa isipan ni Riway na puno ng takot at pagdududa, ang kanyang mga salita ay naging lason bila. Lahat ay nagkaroon ang kahulugan sa isang baluktot na paraan. Kaya pala siya tinulungan. Tawa. Mahinang bulong ni Liwayway. Natigilan si Nara. Anong sinasabi mo? Tumingin si Liway sa kanya at sa unang pagkakataon, ang mga mata niya ay nagkaroon ng emosyon, isang malamig na gait. Kaya pala ganun na lang ang interest mo sa akin. Hindi dahil sa talento ko. Hindi dahil naniniwala ka sa akin. Tumayo siya. Ang boses ay nanginginig sa sakit. Tinulungan mo ako dahil nakikita mo ang dati mong sarili sa akin. Isa lang akong charity case. Isang proyektong ginawa mo para pagalingin ang sarili mong mga sugat sa nakaraan. Gulat na sabi ni Nara. Hindi ba? Isang hamak na tagaluto sa bangketa. Ang perpektong biktima na pwede mong iligtas para maramdaman mong bayani ka. Sigaw ni siya, ang mga luha ay bumabagsak na sa kanyang pisingi. Hindi ko kailangan ng awa mo, Ginong Delgado. Hindi ko kailangan ng kahit sino. Pero why? Nasasaktan ka lang. Kaya mo na sasabihan, umalis ka na. Putol niya sa sasabihin nito. Umalis ka na. Iwanan mo akong mag-isa. Nasaktan at hindi makapaniwala. Tumalikod si Nara at tahimik na umalis. Nang magsara ang pinto, doon lang bumagsak ang lahat ng lakas ni Leyi. Iisa na siya. Itinaboy niya ang ihisang taong handang tumulong sa kanya. Kinagabihan, pinuntahan niya ang kanyang unang restaurant, ang Sinagtala Kusina na naging simbolo ng kanyang pagbangon. Ngayon, ito ay madilim, tahimik at may nakasabit na dilaw na tape sa pinto. Parang isang crime scene
Pinuksan niya ang pinto at pumasok sa madilim na kusina. Ang lugar na dati puno ng buhay at halimuyak ng pag-asa ay ngayon malamig at walang laman. Ang tanging naririnig ay ang kanyang sariling mga hikbi. Tuon, sa gitna ng kusinang binuon, ang kanyang mga pangarap. Umagsak siya sa hig. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at umiyak ng umiyak hanggang sa wala ng luhang lumabas. Ang kanyang pag-asa, ang kanyang lakas, ang kanyang pangarap. Lahat ay nawala. Wala na. Apos na. Pinanood ni Marco ang balita sa malaking flat screen TV sa kanyang sala. Ang mukha ni Liway habang sinusugod ng media ay paulit na ipinapakita ang dati, maning nitong mga mata ay ngayon, puno ng gulat at sakit. Bawat sigaw ng mga reporter, bawat mapanghusgang headline, ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. Mission accomplished. I suppose. Ang boses ni Isabel, ang kanyang asawa, ay puno ng panunuya. Nakaupo ito sa isang sofa. Nagbasa ng isang fashion magazine na tila walang pakialam. Finally that woman is out of the headlines. She was becoming a people will stop comparing me to her Mariel Ingles. That's right, Isabel. I don't think about right or wrong, Marco. I'll think about what's beneficial, and this is beneficial for the Silo family signage. Your mother is a genius, isang henyo. Ang hinang lahat sa kanyang ina. Isang matalino at walang awang strategist. Ngunit habang tinitingnan ni Marco ang wasak na imahe ni Lawesal, ang nakikita niya ay hindi isang henyo, kundi isang halimaw. At ang pinakamasakit sa lahat, alam niyang bahagi siya ng paglikha sa halimaw na yon. Ang kanyang pananahimik, ang kanyang pagsunod. Hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Ang ima, ni Wai nung una niya itong makilala, nung kasal nila, nung ipinanganak, ang kanilang mga anak, at nung gabing pinalayas niya ito, ay paulit na naglalaro sa kanyang isipan. Kinabukasan, hindi na niya natiis. Kailangan niyang malaman ang katotohanan, kahit paalam na niya sa puso niya kung sino ang may kagagawan. Sa opisina ng kanyang ina, nagpanggap siyang may kukunin. Habang abala ang kanyang ina, sa isang phone call, lihim niyang binuksan ang drawer nito. Alam niya kung saan ito nagtatago ng mga espesyal na dokumento at naroon na isang sobre na may mga resibo. Pangaresibo ng malaking cash withdrawal mula sa bangko na may petsa ilang araw bago ang food poisoning incident at isang maliit na papel kung saan nakasulat ang isang pangalan at numero. Mangkado. Ang pangalan ay pamilyar. Naalala niyang minsan itong nabanggit ni Liway noon. Isang lalaking nagtangkang man lamang dito biglang bumukas ang pinto. Anong ginagawa mo diyan? Ang boses ni Doña Esmeralda ay matalim. Pabilis na isinara ni Marco ang drawer. Wala, ma. May hinahanap lang. Ngunit ang mga mata ng kanyang ina ay hindi mapagkakamalan. Alam nitong may nakita siya. Lumapit ito at umupo sa kanyang silila kalmado ngunit mapanganib. Tapos na ang problema, Marco. Huwag mong kalkalin pa, sabi nito. Man, anong ginawa mo? Hindi na napigilan ni Marco. Sinira mo ang buhay niya, ang kabuhayan niya. Ina siya ng mga apo mo. Isang malamig na tawa ang narinig niya. Mga apo, sila mismo ang dahilan kung bakit ko ito ginawa para protektahan ng pangalan na dadalhin nila. Ang pangalan na dinumnisan ng ina nila. Hindi niya dinumnisan ang pangalan natin. Ikaw ang sumisira sa pangalan natin sa mga ginagawa mo
Sigaw ni Marco. Sa unang pagkakataon, nakita niyang nagulat ang kanyang ina sa pagsigaw niya. Ngunit mabilis itong napalitan ng galit. Tumayo ito at sinampal siya. Wala kang alam sa sakripisyo, Marco. Lumaki ka sa yaman na pinaghirapan ko. Inawa ko ang lahat para hindi mo marasan ng kahihiyan ng pagiging mahirap. At ang babaeng yon, siya ang representasyon ng lahat ng kinasusuklaman ko ng kahirapan, ng kahihiyan. Tinitigan ni Marco ang kanyang ina at sa sandaling yon, hindi na niya nakita ang isang ina, kundi isang babaeng bilanggo ng sarili nitong mapait na nakaraan. Isang babaeng handang manakit ng iba para lang takpan ang sarili nitong mga sugat. Hindi pagprotekta ang tawag diyan, ma. Kasamaan yan. Mahina niyang sabi. Puno ng pinalidad. Tumalikod siya at naglakad palabas. Saan ka pupunta? Sigaw ni Doña Esmeralda. Marco, bumalik ka dito. Kung lalabas ka sa pintong yan para tulungan siya, huwag mo na akong ituring na ina. Uminto si Marco sa may bintaw nit hindi siya lumingon. Matagal mo ipinaramdam sa akin na mas importante ang negosyo at ang pangalan, ang pamilya, kaysa sa sarili mong anak. As tuluyan na siyang lumabas. Isinara ang kinto sa mga sigaw ng kanyang ina. Alam niya kung ano ang kailangan niyang gawin. Nagmaneho siya papunta sa pinakamadilim na sulok ng Tondo gamit ang perang dala niya at ang kaunting impluwensya na meron siya. Hindi naging mahirap hanapin si Mang Cardo sa isang sugalan. Itinulak niya ito sa isang eskinita. Magkano ang binayad sa unang nalay ko para sirain si Liwayway? Diretsong tanong ni Marco. Nanginginig sa takot si Mang Cardo. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Inilabas ni Marco ang kanyang cellphone at pinindot ang record button. Magsalita ka. Sabihin mo sa akin ang lahat. Kung hindi, sisiguraduhin kong hindi ka lang sa barangay mapapahiya. Sisiguraduhin kong sa kulungan ka, mabubulok. Nakita ni Mang Cardo ang determinasyon sa mga mata ni Marco. Saturday, pagitan ng takot sa mga silaw at sa posibleng pagkakakulong, pinili niyang iligtas ang sarili. Nagsimula siyang magsalita. Ikinukwento ang lahat ng detalye ng maruming plano. Nang matapos ang pag-anin, pinatay ni Marco ang recording. Mayroon na siyang ebidensya. Hawak niya ang katotohanan sa kanyang mga kamay. Ngayon, mayroon siyang pagpipilian. Ang manahimik at manatiling duwag habang buhay o ang itama ang pinakamalaking pagkakamali na nagawa niya. Sumakay siya sa kanyang kotse. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila nabawasan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, alam niya ang tamang gawin. Nagmaneho siya. Hindi papunta sa kanyang opisina. Hindi papunta sa kanyang bahay. Nagmaneho siya, papunta sa lugar, kung saan alam niyang matatagpuan niya si Leway sa madilim, at isinarang sinagtala, kusina. Nakatayo si Liwayway, sa gitna ng kanyang madilim na kusina. Nakatingin sa dilaw na kape na tila isang harang na hindi na niya kayang lagpasan. Ang amoy ng mga pampalasa ay napalitan ng amoy ng alikabok at kabiguan. Narito siya sa parehong lugar kung saan niya binuo ang kanyang mga pangarap. At narito rin siya para ibaon ang mga ito. Isang tunog ng humihintong sasakyan sa labas ang pumutol sa kanyang pag-iisa. Sinundan nito ng mga yabag na papalapit sa pinto. Kumabog pang kanyang dibdib si Nara. Siguradong si Nara yon, bumalik, para muling subukang tumulong, at hindi niya alam kung handa na siyang harapin ito.
Ngunit nang bumukas ang pinto, hindi ang anino ni Nara ang kanyang nakita, kundi ang anino na matagal na niyang kinalimutan. Ang anino na matagal na niyang isinumpa. Si Marco. Nakatayo ito sa may pintuan. Ang liwanag mula sa poste sa labas ay lumilika ng isang silweta. Ang kanyang mukha ay nasa dilim, ngunit nakikita ni Liwi ang aalinlangan sa tindig nito. Anong ginagawa mo dito? Ang boses ni Liway ay walang emosyon, kasing lamig ng sahig na kanyang tinatapakan. Liway, panimula ni Marco. Ang boses sa abay, mababa at puno ng pagsisisi. Alam kong ako ang huling tao na gusto mong makita ngayon. Hindi sumagot si Liway. Tinalikuran niya ito at naglakad palayo. Pero kailangan mong pakinggan to. Pagpapatuloy ni Marco. Ang kanyang boses ay mas may diin na ngayon. May inilabas itong cellphone sa isang pindot. Isang pamilyar at garagal na boses ang umalingaw-ngaw sa tahimik na kusina boses ni Mangardo. Sinabi ni Doña Esmeralda, umalte lang daw kami. Pinigyan niya ako ng 100,000. Sabi niya, siguraduhin daw naming magmukhang totoo na may media na darating. Bawat salita sa recording ay tila isang dagitab na gumigising sa bawat himay-may na nalalamig na katawan ni Liwayway. Ang pagamin, ang katotohanan. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at bigla ang usong ng galit. Paano? Kinausap ko siya. Sagot ni Marco. Inilapag ang cellphone sa isang mesa. Liway patawad. Alam kong huli na ang lahat para sa salitang yan. Pero hindi ko na kayang manahimik habang sinisira kanya ng ganito. Tinitiga ni Liway ang lalaki. Ang dating asawa na hinayaan siyang itapon sa gitna ng ulan. Ang dog na lalaking nagtago sa likod ng kanyang ina. Ngayon, nakatayo ito sa harap niya. Ibinibigay ang sandata na kailangan niya para lumaban. Kinuha ni Lewi ang cellphone. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig sa takot, kundi sa aalab na determinasyon. Gagamitin ko to, sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag na ngayon. Hindi para hindi para patawarin ka, kundi para sa mga anak ko. Para sa mga taong umasa sa akin at para sa sarili ko. Tumanggo, si Marco. Tinatanggap ang bawat salitang karapat dapat sa kanya. Iyon lang ang kailangan ko. Maging karapat dapat man lang sa kapatawaran ng mga anak natin, walang araw. Habang nagaganap ang lahat ng ito, sa kabilang bahagi ng syudad may isa pang laban na isinasagawa. Kahit na itinaboy siya ni Liwayway, hindi tumigil si Nara. Gamit ang kanyang impluwensya, nagpatawag siya ng isang press conference. Sa harap ng media, hindi emosyon ang kanyang ipinakita, kundi katotohanan. Ayon sa resulta ng independent laboratory na aming kinomisyon, sabi niya sa harap ng mga kamera, hawak ang mga opisyal na dokumento at kinumpirma mismo ng Department of Health. Walang anumang bakas ng lason, bakterya o anumang harmful substance ang natagpuan. Sa mga food sample na kinuha mula sa silagtala kusina, ang pagkain nila ay 100% ligtas. Kasabay ng press conference ni Nara, isang video ang nagsimulang mag-viral sa social media. Ito ay pinangunahan ni Marites at ng iba pang mga empleyado ni Lewe. Isa-isa sa harap ng kamera, ibinahagi nila ang kanilang mga kwento. Si Amli po ang nagbigay sa akin ng pangalawang pagkakataon noong tinalikuran na ako ng lahat.
Itinuring niya kaming pamilya, hindi lang empado. Imposibleng manlason, si Maamo. Mas gugustuhin pa niyang malugi kaysa may mapahamak na customer. Tinan niya kami, pinalakil. Ang tatlong, ataking ito ang pag-amin ni Mang Cardo na ipinasa ni Marco sa isang sikat na journalist. Ang siyentipikong ebidensya mula kay Nara at ng emosyonal na testimonya ng mga empleyado ay naging isang perpektong bagyo. Ang opinyon ng pueblo ay bumaliktad ng mas mabilis pa kaysa sa pagkalat ng unang kasinungalingan. Ang boycott sa nagdala ay napalitan ng justice for Lee. Ang galit ng mga tao ay nabaling mula kay Lee patungo sa tunay na salarin. Si Doña Esmeralda Silao ang pangalan ng mga silaw. Ang pangalang pinaghirapan ni Doña Esmeralda na protektahan ay ngayon naging simbolo ng kasamaan at panlilinlang. Sa gitna ng lahat ng ingay at pagbabaliktad ng kadhana, umuwi si Liwayway. Sinalubong siya ni Aling ng isang mahigpit na yakap. Nanalo ka, Hija. Nanalo ka. Ngumiti si Liwayway. Isang nangiting pagod, ngunit matatag. Oh, nanalo siya sa laban, ngunit may isang digmaan pa siyang kailangang tapusin. Habang nakaupo sila, biglang nagsalita si Aling Liwayway. Na yon ang date anniversary ng papa ni Marco. Hindi ba? Natigilan si Liway. Sa lahat ng gulo, nakalimutan niya. Ang araw ng kanyang pagbangon ay ang araw din ng pag-alalasanad, iisang tao sa pamilya. Silaw na naging mabuti sa kanya. Tumayo siya. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi desisyon ng paghihiganti, kundi desisyon ng pagtatapos. Kailangan kung pumunta doon siya. Ang hangin sa loob ng mansyon ng mga silaw ay mabigat at puno ng tensyon. Ang dating masaya at marang pantitipon para sa date anniversary ni Don Ricardo Silao ay ngayon, tila isang lamay ang mga bisita ay nagbubuluhan. Ang iskandalo na nilikan ni Doña Esmeralda ay ang hindi uusapang elepante sa loob ng kwarto. Si Doña Esmeralda ay nakaupo sa isang silya tila isang reyna sa kanyang bumabalsak na kaharian. Ang kanyang mukha ay matigas. Ngunit ang ininig ng kanyang mga kamay habang hawak ang rosaryo ay nagpapakita ng kanyang pagkatalo. Si Marco ay nakatayo sa isang sulok malayo sa lahat. Ang kanyang mukha ay blanko. Ang kanyang asawang si Isabel ay hindi na nagpakita. Biglang, ang malaking pinto ng mansyon ay bumukas. Ang lahat ng bulungal ay natigil. Ang lahat ng ulo ay lumingon. Pumasok si Liwayway. Hindi siya nakasuot ng dami na sumisigaw ng kanyang bagong laman. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida, desente at malinis. Ang kanyang buhok ay nakapusod lang. Sa kanyang mga kamay, dala niya ang isang palayok na luwad. Maingat na nakabalot sa isang malinis na tela para manatili ang init. Naglakad siya sa gitna ng mga nagtatakang bisita. Ang kanyang mga yabag ay marahan, ngunit may bigat. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa kanila. Nakatuon lamang ito sa isang direksyon, ang malaking altar kung saan nakalagay ang larawan ng kanyang yumaong biyenang lalaki. Tumaan siya sa harap ni Marco. Hindi niya ito tiningnan. Dumaan siya sa harap ni Doña Esmeralda. Ang matanda ay napatingin sa kanya. Ang mga mata ay aapoy sa pinaghalong galit at kahiyan. Ngunit hindi rin siya pinansin ni Leigh. Pagdating sa harap ng altar, marahan niyang ibinaba ang kanyang dala.
Maingat niyang inalis ang tela. Mula sa palayok, umuusok pa ang halimuyak ng mono. Ang paboritong pagkain ni Don Ricardo. Isang pagkain na madalas niyang ipagluto para dito nung nabubuhay pa ito. Kumuha siya ng isang mangkok, nagsalin ng mainit na sabaw, at maingat itong inilapag sa altar bilang isang handog. Pagkatapos kumuha siya ng insenso. Sinindihan nito at yumuko ng 3 beses bilang pagbibigay galang. Ang lahat ay nakatingin. Hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Inaasahan nila ang isang konfrontasyon, isang eksena, isang sigawan. Ngunit ang ibinigay ni Lei, isol at tahimik na ritual. Natapos ang kanyang kagalay, umarap siya. Handa nang umalis, ngunit hinarang siya ng boses ni Doña Esmeralda. Anong ginagawa mo dito? Ang boses ng matanda ay garalgal, puno ng pait. Nandito ka ba para ipamukha sa lahat na nanalo ka para pagtawanan ako? Sa wakas, tiningnan ni Liwayway ang dati niyang biyanan. Walang galit sa kanyang mga mata. Anging isang malalim lapag, unawa at awa. Hindi po ako naparito para sa inyo. Mahinahon niyang sagot. Naparito po ako para sa kanya. Itinuro niya ang larawan sa altar para alalahanin ng iisang tao sa pamilyang ito na itinuring akong tao. Kahit noong wala pa akong maipagmamalaki, natigilan si Doña Esmeralda. Naalala niya ang kanyang asawa kung paano nito laging pinapahalagahan si Liway. Kung paano nito laging sinasabi na ang tunay na yaman ay nasa puso. Mga salitang binaliwala niya noon. Ang kahirapan ay hindi isang kasalanan. Doña Esmeralda. Pagpapatuloy ni Liwaway ang kanyang boses ay malinaw at naririnig ng lahat. Hindi ito isang sakit na nakakahawa. Ito ay isang kalagayan. Ang tunay na kasalanan. Ang tunay na sakit ay ang pagtingin ng mababa sa kapwa. Tumingin siya sa paligid sa mga mararangyang palamuti sa malawak na mansyon. Maaari mong bilhin ang lahat ng ito, pero hindi nito kayang punan ng kahungkagan sa loob. Ang bawat salita ay tumagos sa puso ni Doña Esmeralda. Ang kanyang matigas na postura ay unting gumuho. Sa harap ng lahat, isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Isang luha para sa kanyang pagkatalo, para sa kanyang kalungkutan, at para sa lahat ng kanyang nawala. Nilampasan na siya ni Liway. Uminto ito sa tapat ni Marco. Tinitigan niya ito sa mata. Pinapatawad na kita, Marco. Sabi niya, sapat lang para marinig nilang dalawa. Hindi para sao, kundi para sa akin. Para sa kapayapaan ko. Napatungo si Marco. Hindi makatingin. Ang bigat ng kahihiyan ay tila nagpabagsak sa kanyang mga balikat. Salamat, Liway. Patawad. Maging mabuti kang tao. Maging mabuti kang ama sa malayo para sa mga anak natin. Iyon lang. Sabi ni Liway. Pagkatapos, tumalikod na siya. Naglakad siya palabas ng pinto. Iniwan sa kanyang likuran ang isang pamilyang wasak ng sarili nitong pagmamataas at isang katahimikan na puno ng mga aral na sana ay mas maaga nilang natutunan. Habang naglalakad siya sa mahabang driveway, palayo sa mansyon, na minsan niyang tinawag na tahanan, naramdaman niya ang paggaan ng kanyang dibdib. Tapos na malaya na siya sa dulo ng driveway, sa alabas ng malaking gate. Isang pamilyar na itim na kotse ang naghihintay. Nakasandal dito si Nara. Hindi ito nagsalita. Hindi ito nagtanong
kung anong naniri. Tinitigan lang niya si Liwayway. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. At nang nasa harap na niya si Liwayway, dahan itong inilahad ang kanyang kamay. Isang simpleng gesture, isang paanyaya, isang pangako ng isang bagong simula. Inabot ni Liwayway ang kamay ni Nara. Ang palag nito ay mainit at magaspang. Ang mga kamay ng isang taong nagtrabaho ng husto. Tulad niya, habang magkahawak ang kanilang mga kamay, walang salitang namutami. Anging ang kanilang mga mata, ang nag-usap, nagkakaintindihan sa isang paraan na hindi kayang ipaliwanag ng mga salita. Isinara niya ang pinto ng nakaraan at binuksan ang pinto ng sasakyan na maghahatid sa kanya. Sa kanyang kinabukasan, lumipas ang ilang buwan. Ang sinagdala, kusina, ay muling nagbukas. Mas matatag at mas minamahalang tao kaysa dati. Kwento ng pagbangon ni Liring mula sa paninila ay lalo pang nagpatibay sa tiwala ng publiko. Ang kanyang mga restaurant ay hindi na lang lugar para kumain. Naging simbolo na ito ng katatagan at integridad. Isang hapon sa isang malaking event hall, nakatayo si Liwayway sa isang entablado sa harap ng maraming tao, mga negosyante, mga opisyal ng gobyerno, at mga kapwa niyang babae na puno ng pangarap. Ito ang opisyal na paglulunsad ng kanyang Sinagtala Foundation. Nung sinimulan ko po ang lahat sa isang maliit na kariton, panimulan niya, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng kumpiyansa. Ang tanging pangarap ko lang po ay ang maitawid lang aking mga anak sa araw-araw. Hindi ko po inakala na ang isang mangkok ng bonri ay magiging isang mangkok ng pag-asa hindi lang para sa akin, kundi para sa marami pang iba. Tumingin siya sa mga babaeng empleyado niya na sa unahang hilera. Ang kanilang mga mata ay nagnining sa paghanga. Ang pundasyong ito, panapatuloy niya, ay hindi lang para magbigay ng puhunan sa mga babaeng gustong magsimula ng kanilang maliit na negosyo. Ito po ay para ipaalala sa bawat babae na dumaan sa pagsubok. Sa bawat inang isang lumalaban. Sa bawat asawang nasaktan. Sa bawat taong minaliit dahil sa kanyang pinanggalingan na ang ating halaga ay hindi kailan man matutumbasan ng pera o ng opinyon ng iba. Ang ating tunay na halaga ay nasa ating kakayahang bumangon, lumaban at maging ilaw para sa iba. Ito po ang diwa ng Sinagdala. Pagkatapos ng kanyang kalumpati, sinalubong siya ng malakas na palakpakan. Sa gitna ng mga taong bumabati sa kanya, isang tao lang ang hinanap ng kanyang mga mata. Si Nara, nakatayo sa likuran. Nakangiti sa kanya, isang nangiti ng pagmamalaki at pagmamahal. Kinagabihan, nagkaroon sila ng pagkakataong usap ng masinsinan malayo sa inyay. Sabi ni Nara, habang nakaupo sila sa isang bench sa park. Tungkol sa sinabi mo noon na tinulungan kita dahil sa awa. May isang bahagi doon na totoo. Napatingin sa kanya si Liwayway. Nakita ko ang sarili ko sa'yo. O, amin ni Nara. Nakita ko ang apoy na muntik nang mamatay sa akin noon. Pero hindi awa ang naramdaman ko. Ito ay paghang. At habang nakikilala kita, ang paghang iyon ay naging higit pa. Mahal kita. Mahal kita hindi dahil sa kung ano ang narating mo. Mahal kita dahil sa kung sino ka. Hinawakan ni Liwayway ang kamay nito. Sinabi ko lang yon dahil nasasaktan ako. Nara, patawad. Ang totoo, ikaw ang nagturo sa akin kung paano muling magtiwala at kung paano muling magmahal. Sa ilalim ng buwan, sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang kanilang mga labi ay nagtagpo.
Isang halik na hindi nagmamadali, puno ng pangako at pag-unawa. Isang araw, nakatanggap si Liwayway ng isang sulat sa kuyo. Walang pangalan ang nagpadala. Pinuksan niya ito. Sa loob ay isang maikling liham at isang litrato. Ang litrato ay si Marco. Nakangiti habang karga ang isang batang kali sa isang feeding program sa probinsya. Ang sulat ay simple lang. Sinimulan ko na ang sarili kong paglalakbay. Salamat sa pagpapalaya mo sa akin. Maging masaya ka, Liway. Itiniliwayway ang sulat at itinab, tapos na talaga. Ang huling eksena ng kwento ay hindi sa isang maranyang restaurant o sa isang malaking event. Ito ay sa pamilyar na kalsada ng Baroma, Ginhawa. Umalik sila doon. Hindi na nakatayo ang kariton, ngunit ang ala nito ay nananatili. Magkasamang naglalakad sina Liwayway at Nara habang ang kanilang mga anak sina Apollo at Tala ay masayang naghahabulan. Sa unahan, kasama ang mga dati nilang kalaro. Tumigil sila sa tapat ng bahay ni Aling Mild. Salamat po sa lahat. Sabi ni Liway. Niyakap ang matanda. Dito po nagsimula ang lahat. Hindi yan akang iyeting, sabi ni Aling Le. Hindi diyan. Dito yan nagsimula. At itinuro nito ang puso ni Liway. Umuupo sila sa isang bangko sa gilid ng daan. Pinuksan ni Liway ang isang baunan at inilabas ang isang piraso ng tiya. Isinubo niya ito kay Nara. Mas masarap pa rin ang luto mo dito. Pero ni Nara habang mumunguya nagtawanan sila. Isang simpleng tawanan. Ang tunog ng mga batang naglalaro. Ang amoy ng nilulutong pagkain sa mga kalapit bahay. Ang init ng papalubog na araw. Ito ang yaman. Ito ang tunay na tagumpay. Ang bukhang Liwayway ay tuluyan nang dumating sa buhay ni Liway. At sa pagkakataong ito, alam niyang hindi na itong muling lulubog pa. At dito po nagtatapos ang kwento ni Liwa. Isang kwento ng pagbangon, pagpapatawad, at paghahanap ng tunay na kahulugan ng yaman. Ang aral na iniiwan sa atin ng kwentong ito ay malinaw. Ang ating halaga ay hindi kailan man masusukat sa kung anong mayroon tayo, kundi sa kung sino tayo sa gitna ng mga pagsubok. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasa paghihiganti, kundi nasa kakayahang magpatawad hindi para sa iba, kundi para sa sarili nating kapayapaan. At ang pinakadakilang tagumpay ay ang maging pag-asa at liwanag para sa ating kapwa. Maraming pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Ang inyong suporta ang nagbibigay sa amin ng lakas upang magpatuloy sa paglikha ng mga kwentong pumupukaw sa ating mga puso. Ano pong masasabi ninyo sa kwento ni Liway? Relate po ba kayo sa kanyang pinagdaanan? At anong kasing kwento naman ang gusto ninyong marinig sa susunod? Comment nyo lang po sa ibaba. Gusto po naming marinig ang inyong mga saloobin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, like, share sa pamilya at mga kaibigan at subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. Click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.